Isang mapagpalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaaalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Ngayon po ay ang ika-6 na araw ng ating Misa de Gallo at ang tema ng ating pagdiriwang, pagbibigay puri kay Mariang Ina ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon ay pagdinilayan natin ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Ang dalawang babae ay pinagkalooban ng natatanging biyaya ng Diyos, isang anak. Para kay Elizabeth, ang kanyang anak ay di inaasahan sa kanyang katandaan. Para naman kay Maria, ang kanyang anak ay lalo pang mahalagang regalo, ang anak mismo ng Diyos. Kasama ni Elizabeth, bumabati at nagpapahayag tayo kay Maria bilang ina ng ating Panginoon at babaeng may pananampalataya. Sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin si Jesus na hatid sa atin ang kanyang inang kabanal-banalan upang maging kapatid, tagapagligtas at huwaran natin. Magsitayo na po ang lahat at ating umpisahan ang ating banal na Eukaristiya.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilain natin ang Diyos Amang nagbigay sa atin ng kanyang buktong na anak sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. O Diyos, aming mahabaging Ama, tignan mo kami na may pagmamahal at lubos mo sa amin ang iyong biyaya habang kami ay naglalakbay sa buhay na ito. Tulad nila Jose at Maria, naway maunawaan namin ang iyong kalooban para sa amin. Naway buksan namin ang aming mga puso sa iyo at maging handa na matalikuran ang aming mga makasariling hangarin upang sumunod sa iyo. Amen. Mga kapatid, nais ng Panginoong Hesus na makipamayan sa atin tulad ng pagdating niya sa buhay ni Elizabeth sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Suriin natin ang ating mga sarili kung karapat-dapat tayo sa pagtanggap sa Kanya. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa ay
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nakakatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nakabalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang sanhi ng kaligayahan ng Jerusalem ay ang pamamalagi ng Panginoon. Hudyat ito ng kagalakan ni Elizabeth sa pagdalaw ni Mariyang kabanal-banalan na taglay noon sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Maggalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis ng Panginoon, at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel. Ang Panginoon, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ng tugtog ng alpang marilag. Tugon. Purihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipit at utos mo'y tutuparin.
inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudiya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sangkol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sangkol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My dear brothers and sisters, good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi talaga lilipas ang Pasko nang hindi tayo binibisita o hindi tayo bumibisita. No, lalo lang ngayong panahon, mayroon tayong family reunions, visitations, and we go around to meet our loved ones. And this is a part of our celebration, part of our joy, part of our Christmas season. Nga ito ang panahon ng maraming mga bisita at bumibisita. At marami rin tayong binibisita. Sa tuwing dumadalaw tayo, ano pong lagi natin dinadala? Sino po dito ang mahilig mangapit bahay? Sino po dito ang laging nasa loob ng bahay lang? Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang tungkol sa pagdalaw o pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan ni Elizabeth. No? Visitation. Ito ay ikalawang misteryo ng the joyful mystery, no? The yesterday kahapon, narinig natin ang unang mystery, no? The Annunciation. Ngayon ay visitation. Sa ating ebanghelyo ngayon, ika-6 na simang gabi, Misa de Gallo, ay narinig natin ang pagtatagpo ng isang milagro at isang misteryo. Ang pagkabuntis ni Elizabeth sa kabila ng katandaan ay isang malaking milagro para sa kanyang kamag-anak, kapitbahay, kakilala. Because we know, narinig natin nung ating mga readings before, Gospels, nga si Elizabeth ay matanda na at bawog pa. Pero ngayon, buntis na, ika-6 na buwan. Kaya nga ito ay isang malaking milagro, himala sa mga tao. Because how come these things happen? But very clear nga, this is the blessing, is a grace of God. Then ang pagdadalang tao ni Maria ay balot ng misteryo para sa, lalo na para sa asawa, no? Sa kanyang asawa, si Jose. Because this is through the mystery. And ito ang plano ng Diyos. Nga this plan has been there for centuries. Ngayon nga, it is happening through Mama Mary. Kaya nga, we do not know why Mama Mary was chosen, how things happen, but very clear na that's why we call it mystery. So my dear brothers and sisters, ano ang nangyayari? Ang nangyari nang matagpo ang milagro at misteryo. The encounter
of miracle and also mystery. Nga isang kaligayahan, hindi maipaliwanag ang nangyari kay Elizabeth. No, ayon sa Ebanghelyo, she said she was puno ng kagalakan. And malaki ang kagalakan that cannot be expressed or explained in the words. But she said, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinupupunan. Banal na kaligayahan ang dala ni Maria sa pagbisita niya sa kanyang pinsan. Sa katunayan, maging ang sangkol na sinupupunan ni Elizabeth ay naglulukso sa tuwa nang madama ang presensya ng Panginoon. Hindi lamang si Elizabeth, because kilala man siya ni Mary, but even ang baby, no, ang bata sa tiyan niya, naglulukso dahil sa kagalakan, dahil sa presensya ng Panginoon. Even the baby can feel the presence of the Lord. The joy was there. No, kaya nga, parang we cannot explain this joy, my dear brothers and sisters. Ngayong umaga, tinatanong natin ang ating sarili ng mahahalagang tanong. No, because we are talking about visits, visitations, and visitors. Sino-sino ba ang mga dadalawin natin at dinalaw na natin ngayon kapaskuhan? Sa Ebanghelyo, si Maria, no, siya pa ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda, na kahit siya ay nagdadalang tao, ay hindi ito naging hadlang upang madalaw ang kanyang pinsan. Because kahapon, during the Annunciation, nagpahayag ang anghel nga nagbuntis si Elizabeth, ang pinsan niya, 6 na buwan na. But we know that it is not easy para kay Elizabeth or even kay Zacharias. Matanda na silang dalawa. And then, ayon sa Ebanghelyo, she remained, no, nanatili siya sa bahay, sa loob ng bahay for 5 buwan. That means cannot move, not going out. So they need someone to help them, because also to do all the house chores and then so in many other ways. Kaya nga, immediately, in haste, no, nagmamadaling, no, pumunta si Maria sa tahanan ni Zacharias, because she knows that she needs. No, may kailangan talaga si Elizabeth. So my dear brothers and sisters, sa buhay natin, matularan nawa natin si Maria na ilapit natin ang ating sarili sa kapwa o pamilyang nangangailangan. Huwag nawa tayo magkaroon ng boundaries. Ano ibig sabihin? Huwag na lang maging selective or pinipili lang natin kung sino lamang ang pakikisamahan, lalo na ngayong panahon ng Pasko. Because sometimes, sabihin natin nga, doon tayo pumunta sa kaibigan natin dahil masarap ang pagkain, sa kamalaking magbigay, magbigay yun. Minsan yung exchange gift, my dear brothers and sisters, parang return of investment ang dating. Dapat may kapalit. Kaya nga, siguro sabihin nga, huwag tayong pumunta doon. Kasi last year, wala naman binigay sa atin yan. Diba? Sometimes we are like that. We expect to receive something, sometimes even bigger than what we are spending. Nga, kaya nga mga kapatid, we are all called today to sana na umalis nawa tayo sa ating comfort zone. So are we visiting only those who can also give us? Are we visiting to give or only simply to receive? So kaya nga, my dear brothers and sisters, please make sure, during this time, lalo na panahon ng Pasko, please visit. Kung meron kayong magulang, or maybe if they are here nearby, or if far, at least call them, wish them. And also those people, maybe ang kapitbahay, or friends natin, they're going, the sick, those who are going through crisis, those who have problems, maybe this is the time. We just visit and we wish them, or we call them, we remind them that this is a joyful season, that Jesus is here, kasama natin ang Panginoon. And then secondly, my dear brothers and sisters, what do we bring with us?
What are the gifts, no? Ano-anong dala natin? Ano po ba ang mga regalo? Sa Ebanghelyo, kitang-kita natin si Maria. Kahit wala siyang bitbit na mga material na bagay para sa kanyang pinsan, ngunit dala-dala man niya si Jesus. Dala-dala niya ang mabuting balita. Dala-dala niya ang kagalakan, pag-asa. So this whole thing she brought with her, my dear brothers and sisters. Kaya maging daluyan nawa tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Dalhin nawa lagi natin si Jesus sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng ating kahandang tumulong at magbigay sa mga nangangailangan. Kaya nga sinabi ko, siguro hindi na kailangan ng material na bagay. Let us visit some people who are in need. Let us bring Jesus. Let us bring hope. Let us bring love. Let us bring the joy to them, my dear brothers and sisters. That is what we are called to do. So, lalo na ngayong panahon, my dear brothers and sisters, marami din meron tayong mga problema sa mga families. We are not in good terms. Sometimes we live like that. We don't talk to each other, or sometimes we are not even heartfully talking or communicating with our loved ones. Maybe this is the time. Let us bring peace to them. Let us dalhin natin ang tawad, ang kapayapaan. Tell them, no, I forgive you. Or say, I am sorry. And let us make it reconcile. Let us change the situation. Let us find happiness or joy during this time. Or maybe there are people who are waiting for saying thank you, saying sorry. These kind are some appreciation words. Please bring these things. I think they do not cost anything. No, we don't need to spend any money for these things. And also, my dear brothers and sisters, and when we visit, please bring good news. Kasi normally we are excited kung fake news, kung chismis, very excited to share. Pero what about good news? Dalhin ba or ibahagi ba natin ng mabuting balita sa mga tao, lalo na may mga problema. And also, my dear brothers and sisters, like Bishop sinabi niya nung nagmisa siya dito nga huwag maging marites. Of course, marites means don't bring bad news. Or there is also another word I found na sana hindi nawa tayo maging marisol, maring taga-sulsol, upang mapalaki pa ang issue o ang problemang pinagdaan ng ating kapwa. Because it's exciting. So please, refrain from those, lalo na ngayong panahon. Don't go around and share the bad news. Even maybe there are families, walang family nga perfecto, walang mga tao nga perfecto. Siguro people are going through crisis, struggles, issues, kahit sa scandals. Please do not bring this bad news. It will not help anyone. It will not help anyone. So kaya nga, sana, my dear brothers and sisters, katulad ni Maria, na ang ihatid natin ang mabuting balita sa kanila at ipamalas natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. At this is the reason why bakit na meron tayong bundle of joy, gift for angel, at itong lahat na. Sometimes, of course, it's not easy to ask, kasi marami na mga request. May ball for intentions. There is one bundle of joy for the families. May gift for angel para sa mga bata. Nga bakit na marami na mga asking, anong simbahan always requesting, lalo na ngayong panahon. So, my dear brothers and sisters, this is because we want to share the joy. We want to share Jesus. We want to bring this love, joy, peace of Christmas to the families, to the people. I know it is not easy kasi meron kayong marami din mga kailangan ngayong panahon, gastos and many things. But let us share little. Because sometimes itong mga maliit na bagay nga magdala ng malaking kagalakan and to the families, to the people, to the children. So this is, I think, we can do. Those who can do, why not share even the little ways? Because let us bring not only Jesus, but also the happiness. Let us share our blessedness
our blessings with the people who have nothing or who have little. And then finally, my dear brothers and sisters, anong klaseng bisita tayo? Dumarating ba tayo para ibahagi ang mga kagalakan ni Kristo? Because pagdating ni Maria, imagine, no, tuwang-tuwa ang family ni Elizabeth, Zacarias, lalo na si Elizabeth, ang even kahit ang baby, no, naglulukso sa tuwa. Ganon ba ang presensya natin kapag dadalaw tayo sa ating mga tao, maybe friends or family members? Pagpasok ba natin sa silid, lahat ba ay lumulukso sa kagalakan o lahat ay nag-alinlangan at natatakot? Anong klaseng bisita tayo, my dear brothers and sisters? Baka when we go, we may bring problems. Baka nakaaway-away kayo dahil dumating ka. Nagulo pa ang buhay ng mga tao dahil you are there. Or maybe are we bringing peace, joy, happiness? So please, this time, let us be the messengers of good news, messengers of love, messengers of joy, messengers of Jesus to the families that we are visiting. Lalo na if you are visiting those people maybe below your standard, lalo na economical standard, please appreciate whatever they provide. Huwag na magreklamo. Don't find fault. Huwag na sabihin hindi masarap ang pagkain, maliit ang mga gifts, or maliit ang these things. Please, they are not important. What important is our heart, how they receive you, so how they welcome you. So let us also be grateful and for these opportunities. So my dear brothers and sisters, sa misang ito, ipinagdarasal natin ang biyaya na tulad ni Maria ngayong Pasko. Kapag bumibisita tayo sa mga tao, magdala tayo ng kagalakan, magdala tayo ng pagmamahal, at magbahagi tayo ng kapayapaan. Above all, magdala tayo ni Jesus, ang ating Emmanuel, ang the joy, the real joy to the families and to our loved ones. Magsitayo po ang lahat. My dear brothers and sisters, kalakip ng ating pagninilay sa misteryo ng tuwa ng pagdalaw, magtuon tayo ng pansin kina Mariang kabanal-banalan at kay Elizabeth at kay Jesus na siyang sanhi ng kanilang kagalakan. Kaysa nila, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng inang simbahan, naway higit nilang pahalagahan ang ginagampanan ng kababaihan sa pamayan ng Kristiyano at tuwinang ipagtanggol ang kanilang karangalan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng may bahay, naway sila'y maging kasangkapan sa pagpapakabanal ng kanilang asawa at tagapagtaguyod ng pagkakasundot kagalakan sa tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng ina, naway palakihin nila ang kanilang anak na may takot at pagmamahal sa Diyos at maging inspirasyon sa kanila at sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway manatili silang tapat sa kanilang mga pangako at para sa mga sumasampalatayay, maging salamin ng kaniningan ng lubos na pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng batang babae, nawa sila'y maging mapagmahal na anak, mapagpahalaga sa kanilang puri at nakanaan sa kabutihan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso.
para sa mga may malubha at permanenteng kapansanan, maging tampulan nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa buklura ng Interbil, sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, naway mapuno ang ating mga pagtitipo ng pasasalamat at pagbubukas palad at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng pamilya ng ating bukluran, nawa ang diwa ng Abyento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at mapailalim ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan at lahat ng kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoong Diyos, magapaghanda nawa kami para sa darating na Pasko, na tulad ng paghahanda ni Elizabeth para sa pagsilang ni Juan at ni Maria para sa pagsilang ni Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang may hayin ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Berhin Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kay San Jose, ang esposo niya. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayaan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan makamtang masagana ang ganap ng kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for some announcements. Una, paalala lang po sa schedule ng mga misa. Ang Misa de Gallo ay 4:30 a.m. Wala pong misa ng 6 a.m. Ang simbang gabi ay 7:30 p.m. Paalala na sa December 22, Biyernes, ang ating Holy Hour ay gaganapin sa alas 6 ng gabi. May nakaantabay na pari sa mga nais magkumpisal sa gabing iyon. Para sa detalyadong schedule ng mga misa hanggang bagong taon, sumangguni sa ating official FB page. Narito po ang mga programang pampasko ng ating parokya. Ang Bundle of Joy Project para sa mga kapamilya natin sa ating mga mission areas na higit na nangangailangan. Ang Bundle of Joy Noche Buena Package na pwede ninyong ipamasko ay mga groceries na naka-flash sa screen or pwede pong cash na at least 1,000 pesos. Iaalay po natin ito sa misa o iwan sa ating parish office. Meron din po tayong Christmas balls na may kanya-kanyang halaga na pwede ninyong isabit sa Christmas tree, kasama ang inyong mga wishes. Ang proceeds po nito ay pandagdag sa ating feeding program. Deadline po ng mga ito ay sa December 23, Sabado. A Gift for an Angel. Ito naman po ay mula sa Catechetical Ministry, kung saan bibigyan natin ng regalo ang ilang bata mula sa ating mission areas. Sa mga nais magbigay ng regalo, maaari pong kumuha ng angel gift tag sa mga parish young catechists na nakapwesto sa tabi ng ating giant Christmas tree. Ang edad ko, alay ko, ay isang pag-aalay at pasasalamat sa mga iba't ibang biyayang ating natamo sa taong 2023. Ang malilikom sa proyektong ito ay gagamitin natin bilang paunang pondo para sa pagpapaayos ng ating kumbento at formation center at para sa pagpapagawa ng ating Gallery of Saints sa una hanggang ikalimang araw ng ating simbang gabi at Misa de Gallo. Tayo po ay nakalikom ng halagang 117,066 pesos and 25 centavos. Ang mga nangungunang buwan sa kasalukuyan ay ang buwan ng Pebrero at Abril. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa mga proyekto ng ating simbahan.
Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially for your generosity and blessedness. And may you continue to share this blessedness and bring Jesus, His love, His peace, His joy to all people that we are going to visit during this season of Christmas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsayo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iadya nawa kayo ng Diyos sa lahat ng panganib at bigyan kayo ng lahat ng makabubuti sa inyo. Amen. Palakasin nawa kayo ng kanyang biyaya upang matiis ang mga kahirapan ng buhay. Amen. Patatagin niya nawa kayong lagi sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at walang pagod sa pagmamahal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa inyong kapwa tulad ng ginawa ni Maria. Salamat sa Diyos.